Napakagandang puntaan pala rito. Sobrang daming fireflies. Alam niyo yung fireflies, yung kutitap. Dito makikita mo dyan. Makita natin dyan mga ka-onyx, no? Sobrang daming fireflies na mumutik-tik. Napakagandang tignan. Gusto nating i-preserve sana ito para memories. Kaya lang delikado nga kasi baka pinamamahayan na ng mga sawa. Kaya I'm sure baka may sawa na nga talaga dyan. Ito yung ilog mga ka-onyx, oh. Yan. Actually pwede rin mga well dito eh. Ito, marami din sila nakukuha, no, ng mga isda. Ano ba mga nakukuha doon tayo? Yung sapa-sapa doon. May ito. Ano pa? Plapla. Plapla. Yun. So actually mga ka-onyx doon sa may sawa. Yun, may sawa pa raw. Meron doon parang may bayawak. Sari-sari yung makikita natin dito mga ka-onyx, no. Kaya mga ka-onyx, mga pako, no. Okay. Tamo naman yung mga pako natin na yan. Ito pa, oh. Yan. So may enjoy natin tong pako na to, no. Pwedeng insalada, ginataang pako, masarap din. Hello, magandang araw mga ka-onyx. Good day sa inyo and good vibes. So matagal rin natin hindi na ipakita itong ating bakuran, itong ating kaharian dito sa Calapan City, Oriental Mindoro. At ngayon, pinakita ko ulit sa inyo kasi medyo matagal na rin yung panahon na yun. Ito na yung itsura niya mga ka-onyx, no? So yung aking bakuran, ng kaharian na ito ay iba na. So yan, tignan natin ano. So meron ako nilagay dito ng mga landscaping lang, na mga parang pathways. Kita nyo yan. May bakod na rin siya. Tapos dito ay meron tayong yan, meron mga tanim na talong yan actually, no. Pero naka landscape siya, no. Kita nyo may mga bato-bato. So sa gitna ng mga bato merong mga tanim ng talong. And dito sa bandang ito meron tayong mga tanim na okra. So meron na tayong dwarf coconut. Actually itong coconut na ito mga ka-onyx, makapuno dwarf coconut. May tanim tayong kamoting talbos and okra. Kita natin may mga bunga yung okra natin. Ayan, oh. Yan. So may tanim din tayo ritong kangkong. And dito may alugbati tayo at mga saluyot. So makita natin itong mga saluyot natin, ano. Yan. So may coconut pa rin tayo isa rito, no? Yung dwarf makapuno coconut. And then may talong tayo at may mga sili tayo. Actually may bunga na yung mga sili natin. Ayan eh, oh, lalaki, hahaba. Kita nyo ba yan? So nagagamit na natin yan, no? And meron din tayong tanglad rito. Yan, talong. Yan, tsaka meron tayong ilang mga cosmos, yung mga bulaklak na attractant. So pero ang sadya ko talaga ngayon mga ka-onyx, so gusto ko lang i-document yung ating na-acquire na farm, no? Yung ipinagkatiwala sa ating farm. So papangalanan natin itong Mick Organic Farm. Doon ko kayo ngayon dadalhin dahil gusto ko siyang i-document. Habang hindi ko pa nagagalaw, hindi pa namin nade-develop, so gusto ko muna siya makita, ipakita, i-document para makita ko rin balang araw kung ano ba talaga itsura niya bago namin siya dinevelop, bago ko siya i-develop. At syempre kailangan ko rin tips mula sa inyo kung paano ko ba i-develop, pagagandahin, ano yung aking ilalagay doon sa farm na yon. So halos almost 3 hectares yung farm na to mga ka-onyx. Samahan nyo ako, malapit lang dito sa Barangay Canubing 1. So kasunod ng barangay na ito is Santa Rita, doon lang yung farm. So napakalapit niya lang, kaya madali lang siyang puntahan. Magka-tricycle lang ako papunta ron, and then doon na yung farm. So papakita ko sa inyo. Let's go! Kalma mo, ha? Masarap pa nga. Masinok ka na naman. Yamot na naman siya. Masinok.
narito na tayo sa Barangay Santa Rita, Calapan City. Pinakita ko lang sa inyo mga ka-Onyx no, yung itsura bago tayo pumunta mismo doon sa pinaka-farm na na-acquire natin, na ipinagkatiwala sa atin, na i-develop natin. Galing tayo dun sa highway, so from the provincial road, lumiko tayo papasok dito sa kalsada na to, and then hindi naman siya ganun kalayuan, ano? So malapit lang rin siya, and then papasok tayo ngayon dito. Ito medyo maliit na yung kalsada na to, pero kasya pa rin naman magsalubungan yung dalawang sasakyan, dalawang tricycle, or siguro pati yung 4 wheels kasya pa rin. And then ito itsura niya mga ka-Onyx, no? Talagang palayan. So na-harvest lang yung mga palay na yan ngayon. So yung makikita ninyo, no? Mga palayan. May mga bahayan din siya, pero kalimitan ay puro palay pa. Doon banda maraming bahayan siya banda. So tayo didiretso lang tayo, then kakanan tayo. Dito lang, no, sa may likod lang ng mga nyuga na to yung na-acquire natin na farm. At talagang ano pa siya, bakante pa tong farm na to. Halos hindi siya ginalaw ng 3 years. Kaya ibinenta na nung may-ari dahil hindi niya na maasikaso. Ito ngayon yung ating project na i-develop natin. So samahan nyo ako at tulungan nyo ako kung paano natin i-develop, no, pagandahin itong farm na to. So ipapangalan ko rito ay simple lang, no, Mick Organic Farm lang. Hindi ko nalalagyan ng integrated kasi pag sinabing farm ay para sa akin general na yun, ano. Meron ng livestock, meron ng crops, meron ng other special commodities, and aquaculture, kompleto na. Yan, merong kalsada yung na-acquire natin na farm, ano. So ito yung kalsada niya, kanina doon tayo nanggaling sa dulo. And then ito yung dire-diretsong kalsada. Yan, after dito meron pa mga bahayan dyan, marami pa rin mga farm doon banda. And then dito tayo, no, sa kanan. So maswerte yung na-acquire natin na farm dahil meron siyang kalsada. Yan, dire-diretso lang ng konti. So sementado rin yung kalsada niya, no. Kaya lang dito parang hindi yata kasya, no, na magsalubong yung dalawang tricycle, pero maiksi lang naman itong kalsada na to, no. Pero kaya nito kahit mga 10-wheeler trucks gaya nito, no. So nagtatambay dyan yung mga 10-wheeler trucks, kaya pwede rin siya ditong dumaan. Kaya lang hindi lang pwede magsalubong. Yan. So ito yung tricycle natin. So mula dyan pagbaba sa tricycle natin, yan na yung farm na na-acquire natin. Actually may mga kasama yung mga nyug, ano. Eto, kita natin, ano. Yan. So ito na yung farm. So hanggang dito sakop niya yan, itong mga nyug na to, kita natin. So tapos parang meron din siyang sapa-sapa dito na pwedeng gawing fish pond. Actually naka-design na for fish pond. Konting hukay na lang, develop, pwede na siyang gawing fish pond. May mga nyug, and then mayroong mga kahoy na, ano bang tawag nila dito, bangkal. So ito, mula dito yan, ano. So dito may mga bahay din siya dun sa dulo. Tapos itong nyug, may nyuga. Maganda rito mga ka-Onyx, merong ano dito, flowing, no. Yung flowing ng barangay, tignan natin. Nakagaya dun sa Kanubing Uno na libreng ininom ng tubig. Dito meron din. Hindi lang yun, pwede mo pa siyang hindi lang pwedeng inumin, pwede rin siyang gawing panlaba o what. So flowing siya ng barangay. Papakita ko lang sa inyo. Eto, kita nyo ba? So libre yan, ano. Pwedeng kumonek tayo rito papunta rin sa farm, sa flowing na yan. Kita nyo ba, no? Iniinom to mga ka-Onyx. Pampulan natin. Pwede siyang inumin, no? Hindi siya ganun kasarap, pero iniinom siya. Actually, dito mga ka-Onyx, no, maraming mga flowing talaga. Sa mga bahay dyan, marami rin flowing dyan. Mas masarap daw inumin dun, eh. Yung iba doon nag-iigib. And then dito may flowing din dito. Actually may fish pond sila dyan, kasi yung tubig nila na dinadaanan, yung tubig ng flowing na kusang bumababa, doon nila iniipon sa isang imbakan sa pinaka fish pond nila.
So ito na yung ating farm. In fact, ang sabi sa atin ng mga tao dito, itong lugar na to ay dati ring merong flowing nung sinaunang panahon pa. So doon banda may bahay ito mga ka-onyx noon pa. Ayun oh, yung bahay na yun ano. So dahil lang lumindol, medyo nasira, so hindi na tinirhan ng tao. Pero dyan banda sa harapan ng bahay na yan ay meron ding flowing talaga mismo. At yung flowing na yun, no, yun yung nagsusupply din sa fish pond, no. May fish pond din dati dito, ang kwento sa atin. Nung matagal na panahon na yun mga ka-onyx, no, siguro mga 19th, no, 1930s, mga ganyan. Mga 1930s. Actually 1930s o kaya mga 1908, mga ganung panahon na. Medyo matagal na. Pero nung lumindol yung tubo sa baba, siyam na pirasong tubo yon ay naputol dahil hindi maganda ang pagkaka-weld, ang pagkaka-coupling niya. Kaya nung naputol, nawala na yung tubig. So siguro later on plano natin pakabitan din niya ng flowing, pero medyo mahal eh. 50,000 yata abutin. So pag-isipan natin noon. Pero ngayon mga ka-onyx, magpapalagay tayo dito ng tubo. Yung isang tubo lang siya, di 4, para meron tayong mapagkukunan ng tubig. Kasi ito tataniman natin ng palay, ito organic rice, itong lugar na to. Yan, tataniman natin ng rice yan. Kaya ngayon mga ka-onyx, no, may darating na maglalagay ng tubo doon at merong mag-rastillas. Ito hindi natin siya papatayin yung mga damo. Ang gagawin natin, bubungkalin natin lahat yan. Bubungkalin natin siya para mamatay o tumaob yung mga damo. So hahayaan lang natin na mabulok yung mga damo, hindi natin susunugin para maging organic fertilizer siya. And then pag nabulok na, saka natin pipinuhin yung lupa, and then saka natin tataniman siya ng palay. Hanggang doon yung mga ka-onyx, sa may kawayanan doon, medyo malayo, 3 hectares halos. Sabi ko nga kanina, no, 3 hectares hanggang doon. At sa dulo may ilog, yung katabi niya kalamansian siya. At doon banda palayan din, no? Pagkatapos ng kalamansi, palayan. May mga lansones doon banda sa dulo, rambutan, durian. So farm na rin yan yung lugar na yan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, ito nyugan, ano, katabi niya. Pero itong gagawin natin dito, gagawin natin siyang integrated organic farm. Meron livestock, meron crops, aquaculture. So unti-unti, hindi natin kaya ng biglaan. So ngayon muna, palay muna tayo. Siguro by next year, mga January, pwede tayo magtanim mga gulay. Actually yung iba, fruit trees, mga coconut trees, unti-untiin natin yan. Yung huling may-ari nito, yung nanirahan dito, yung kanyang katiwala, dito nagbahay, ano. Kaya nung umalis na, tinubuan ng mga anong bang tawag dito, kogon ba yan? Pero plano nating alisin yan kasi kung magbabahay tayo mga ka-onyx, doon tayo sa may likod ng bahay na yun, ano. Sa likod ng sirang bahay na to, doon tayo maglalagay ng bahay-bahay para sa kung sinong titira dito, mga katiwala. Kaya ito lilinisin natin, tatabasin natin ngayon. Tayo lang magtatabas, subukan natin. Kaya natin yan, may dala tayong gulok. Ayan mga ka-onyx, dumating na yung rastillas na yung traktora na maglilinis nito. So sabi ko kalahating hektarya lang kasi subok lang muna yung gagawin natin, baka hindi maging successful eh. Kaya kalahating hektarya muna yung tataniman natin ng organic black rice tsaka isang organic white rice. So yan, sisimulan niya ng araruhin. Pero ito mga ka-onyx, no, hindi ko kaya palang tabasin. May tabas ako, konti lang yung mga natabas ko. So inihinto ko na. Yung pala hindi natin siya pwedeng tabasin yan kasi meron talagang pundasyon dito. Dating nagbahay dito yung yung katiwala. Ang sabi nung dalawa nating kasama, no, yung magtatrabaho, nagbahay dito, may mga flooring yan, semento. Kaya hindi rin siya pwedeng bungkalin kasi masisira yung traktora. So dito may mga kambing sila nilalagay dito. Dito rin yan nilalagay itong mga kambing dito sa ating pwesto. Yan. Yun na. So dito tayo dadaan sa medyo mataas na lugar. So tingnan natin yun, baka nabagok. Delikado. Ano ginagawa ni kuya?
Tiniikot niya na o sinisimulan niya ng araruhin? Testing ho. At baka palanda mo. Hindi ito malabes. Yun. So, binaon siya ng ano mga Onyx na. Yan. Tignan natin kung kaya. Ayan mga ka-Onyx. Nanggaling na tayo. Hindi kinaya nung kanyang traktora yung kapal ng damo dito, ano. Kaya wala. Hindi natin napabungkal yung mga lupa dahil ang kapal ng damo pala, hindi niya kaya. So ang mangyayari nito, kailangan muna natin ipag-grass cutter ito. So doble trabaho. Kailangan muna siyang mag-grass cutter, and then pagkatapos mag-grass cutter, pag malinis itong mga damo na to, nag-grass cutter na, then sa kanya aaruhin para hindi pumulupot itong mga makakapal na damo na to. Kasi pumupulupot hindi niya kaya. Hindi kaya nung ano, sayang. Pero hindi bale. So yung magbubugsok ng tubo, wala din siya. So baka next week o baka pag wala na ako, sa kanila magbubugsok ng tubo rito. Saan kuya yung ano natin dito, yung palatandaan nila dyan? So tatanong natin kung saan talaga yung alam ni kuya kung saan dito yung ano yung pundasyon, yung kung hanggang saan yung lupa na na-acquire natin. Yan. Oo. Tapos Dito ho yan. Dito ho sa parte niya. Itong may pusti na ito. yan. Dito ho yan. Okay. Yan ho, Tapos dito, ay areho ay parang Padaplesodya sa may puno ng bangkal na yan. ayan, dito tayo sa gitna ng farm, mga ka-Onyx. At so pinag-iisipan natin hindi natuloy yung ating pagbugsok ng tubo tsaka yung ating pagbubungkal ng lupa dito. Sinubukan kanina, ito nakita nyo yan, sinubukan kanina. So medyo nabungkal siya yung dito banda, pero yung dun sa mga makakapal na mga damo, hindi na siya mabungkal. Kaya ang solusyon, kailangan muna naman ipag-grass cutter itong mga malalaking yan para hindi pumulupot doon sa traktora, doon sa tinatawag nilang rastillas, yung mga damong malalaki. And then pag nag-grass cutter, pag wala na, pagka gas-gas na ang mga damo, saka natin siya ipapa-rastillas, para ganito ang mangyayari yan. Dito banda medyo siya, hindi ganun kakapal ang damo, kaya na tumaob yung mga, kaya nabungkal yung lupa. Yan. Pero yung doon banda, tsaka yung banda sa unahan, parang hindi masyadong tumalab. So pumunta tayo dito sa bandang gitna. Ito hanggang doon pa yung dulo niyan, mga ka-Onyx, Kaya kailangan ko talaga yung mga suggestions nyo, tulong ninyo kung anong magandang farm ang maganda i-develop dito, kung ano yung gagawin natin dito. So tulungan nyo ako, mag-suggest kayo, mga ka-Onyx. So dito may mga tinatawag tayong pako, Si Kainags, gustong gusto niya yung pako, pero dito sa farm natin ang daming pako mismo, kaya lang hindi ako nakakakuha pag nagpupunta ako rito. Pero ngayon baka kumuha naman ako, kasi medyo maaga tayo ngayon dito, araw ng Sabado. So mga 2 PM, 2:30 PM pa lang. Medyo madilim lang kasi medyo maulap, kaya medyo madilim siya. Pakita ko lang sa inyo, mga ka-Onyx, Ito yung dating bahay pa nung unang-unang may-ari pa. Siguro mga 3 sali na ito, 4 na sali na. So bago natin na-acquire tong lupa na to, may 3 nang nagmay-ari nito. Mga 1900s pa noon. So ito siya. So may nagbahay na rin dito. Kaya lang nung lumindol, yan, medyo hindi na magandang pundasyon. Pero wag tayo masyadong pumasok dito, mga ka-Onyx. Medyo delikado. Sabi nila kasi baka kaway ka naman dyan. So nakilala natin si, anong pangalan mo? Kuya, anong pangalan mo? Henry. Yan. So si Henry, nakilala natin siya, Isa siyang katutubong mangyan na nagtatrabaho dito sa kabilang lupain. So dito sa Kalamansian, nagtatabas-tabas siya dyan. Kaya nakilala natin si Kuya Henry, Isang katutubong mangyan, Kaway ka naman dyan.
Yan, sa ating mga ano, yan, si Kuya Henry, ano. Katrabaho yan dyan. Balik tayo dito mga ka-onyx, no. Ayan, parang may pintura pa nga eh, oh. Pero matagal na panahon to. Ang gandang bahay yata ito, no, bato. Pero mukhang delikado na kasi tinubuan na ng mga kung ano-ano. Tinubuan na ng mga damo, puno. Kaya ang plano natin dyan ay ipagiba na natin yan. Kaya lang di natin alam kung kailan natin siya mapapagiba. Actually gusto ko sanang i-preserve ito mga ka-onyx. Gusto nating i-preserve sana ito para memories. Kaya lang delikado nga kasi baka pinamamahayan na ng mga sawa. Kaya I'm sure baka may sawa na nga talaga dyan. Kaya siguro papalinis natin. Pero sayang din talaga eh, oh. Ang gaganda pa ng mga bato niyan eh, oh. Mukhang matibay. Kaya lang nung lumindol daw dito noon, nasira, hindi na maganda yung naging pundasyon. Kaya kailangan na siyang linisin natin, pagiba natin siya. Ingat lang rin tayo sa mga damo na marami makakati rito mga ka-onyx na mga halaman, sabi ni Kuya Henry. So ingat tayo dun, baka sobrang katiraw nun. Mamaya mag-harvest tayo ng mga pako dito. Yan, oh, daming ang pako. Naalala ko lang si Kainags kasi isa yan sa mga naging paborito niya nung nagpunta siya rito sa Pinas, yung pako. Nagpunta kami sa Victoria. Eh dito sa farm na na-acquire natin eh, marami din palang pako. Yan. Kita nyo yan, ano? Ang purpose muna natin kaya tayo nandito ay naghahanap tayo ng pagtatayuan ng patubig, yung tubo na ibabaon para doon kukunin yung tubig na susupply doon sa mga palayan na itatanim natin dyan. Tsaka yung sa mga gulay din na itatanim natin dito banda naman, at sa mga maisan o kung ano man, kalamansian. So igigitna natin yung tubo, kaya naghahanap tayo kung saan. Plant kasi natin mga ka-onyx dito, no. Dito natin plan magpagawa ng parang kubo rin siya, rest house type dito sa gitna, no, dito banda sa gitnang to. Kasi medyo mataas tong lugar na to, kaya yung tubig niya plan natin dito natin banda ilalagay para yung nakatira rito o kung nandito man tayo malapit lang rin yung tubig. Ang purpose natin doon sa tubig, dual purpose. Lalagyan natin ng pwedeng poso, yung bomba, and then pwede rin siyang yung merong kuhaan ng tubig papunta ng palay at papunta sa mga gulayan. So dual purpose siya. Sa bandang dulo may ilog siya pagpunta natin mamaya. Tignan natin siya. Plano ko doon maglalagay ng mga puno ng nyog, nakahilera sa ilog, and then maglalagay ng cottage later on. Hindi pa ngayon kasi plano natin gawing farm resort itong farm na na-acquire natin. So siguro baka pangalanan natin itong Mick Organic Farm Resort. Yun. Diba? Ngayon ay ipapangalan lang muna natin Mick Organic Farm. Pero once na naging resort na to, magiging Mick Organic Farm Resort na napupuntahan na ng mga tao. Hindi lang pagkakakitaan ng mga vegetable, palay, livestock. Bagos pagkakakitaan na rin kasi marami na rin sila mapupuntahan dito. Siyempre magtatayo rin tayo ng swimming pool dito. Kaya mas maganda kung meron din tayong flowing, no? Papabaon tayo ng 9 o hanggang 10 na tubo para magkaroon tayo ng flowing. Siyempre fish pond maglalagay tayo dyan. Parang catch and pay ng mga fish pond. Huli mo, bayad mo. At siyempre mga pick and pay din ng mga fruits and vegetable dito. So magtatanim din tayo sa paikot dito ng mga durian, lansones, rambutan, mangustin. Kasi yun yung kilala dito sa Oriental Mindoro, no? Yung mga prutas na masasarap, na mahal ang presyo. And then sa kabilang gilid, mga iba-ibang klase din na prutas. Mangga, bayabas, chiko, guyabano, and other fruits dito naman sa kabilang ano. And then nyug nga sabi ko doon. So ipweste muna natin yung ano dito mga ka-onyx, yung tubo, tatandaan lang natin. Then punta tayo doon, no? Ipasyal ko kayo doon. So tulungan nyo ako kung anong magandang improvement na pwede nating alagaan, itanim dito sa Organic Mick Farm. Yan mga ka-onyx, no? So naitayo na natin yung palatandaan
para dyan ibubugsok o kahit saan man sa paikot dito basta makakuha sila ng tubig para sa ating palay at sa ating mga gulay dito. Yan, kasama ko nga pala si Tatay Jaime. Mag-hi ka naman, Tatay Jaime. Yan. Si Tatay Jaime, siya yung una natin nakilala dito, ano. Kasama natin siya nagtanim ng saging doon sa dulo. Actually, may tinanim na tayong saging doon, lakatan at saka saba. So ngayon, bibisitahin namin yung lakatan na tanim namin doon. So si Tatay ay madalas din magpunta rito. May mga alagang hayop din siya na dito muna natin pinapakain-kain para hindi lumago yung mga damo dito habang di pa natin ginagamit yung area dito, no? Kagaya nito, may ilang mga kalabaw dito. Yan. Oh. Hello. Kamusta ka? Magkano ka? Sarap sa mo. Yan. So plan din natin mga ka-Onyx na bumili ng kalabaw sana, ano, para may sariling pang-araro. Okay rin yung tayo, no, pagka maliliit na garden lang, aararuhin lang ng kalabaw, no. Halimbawa, maliit lang na garden, pang vegetable. Yan. So mamaya na tayo mag-harvest ng pako. Pagbalik siguro, pakita lang namin sa inyo itong mga ka-Onyx. So ayan, dahil may mga kalabaw, yan, medyo baka, kaya medyo naahawan siya. Pero kung wala siguro mga hayop dito, eh sobrang laguna ng mga damo. So yun, may mga baka dito mga ka-Onyx, makikita nyo. Pero alam nyo ba dito mga ka-Onyx, no, madalas kaming abutan ng gabi dito. Pero isa yun na napakagandang puntaan pala rito. Sobrang daming fireflies. Alam nyo yung fireflies, yung kutitap. Dito makikita mo dyan. Makita natin dyan mga ka-Onyx, no? Sobrang daming fireflies na mumutik-tik. Napakagandang tignan. Pati rito sa mga damuhan dito. So isa siya sa mga pwedeng maging attraction o pwedeng puntahan dito. Hindi ko lang alam pagka may mga establishment na rito o baka may mga tawag dito, mga ilaw na or ibang mga tao na baka mag-alisan yung mga fireflies. Sayang, hindi ko alam kung may papakita ko sa inyo mamaya kasi paalis na rin tayo. Yan, may mga baka rito. Ganyan. Paalis na rin tayo. So may kita tayong tagak, ibon, no? May baka rin doon banda. Yan. Pero ito yung sinasabi ko mga ka-Onyx, no? Medyo makati ang puno na yan. Kaya huwag tayong didikit dyan. Delikado yan. Pero dyan maraming mga fireflies. Dyan marami nakikitang mga fireflies doon sa lugar na yon. Sa mga puno na yan. Dyan sila na naninirahan. O dyan sila kumakapit. Sobrang dami. Naalala ko kasi, no, sa Palawan, merong isang lugar doon na pinupuntahan. Kasi sobrang daming fireflies. Pero nagulat na lang ako dito. Ang dami rin pala, namumutik-tik yung mga fireflies nila rito. Kaya mga ka-Onyx, tignan ninyo. Dahil may mga hayop dito, kaya medyo nalilinis yung palibot. Hindi siya ganun kakapal ang damo. Yan. Actually, may mga kawayan din dito eh. Kung kailangan natin ng kawayan. Yung tanim naming saging ni Tatay nandito lang. Yan. Yun, ang Laguna. May tanim pala si Tatay dito na ibang klaseng saging. Ito, yan. O, sumuloy na yung iba. Ayos, nabuhay, Tay. Buhay yung tanim namin ni Tatay, oh. Eto. Ito pa, oh, nabuhay yung tanim namin ni Tatay. Wow, buhay, ang laki na. Okay. So may i-harvest na kami ni Tatay dito na lakatan, ano, pagdating ng ilang buwan pa. Yan po, oh. Kaya lang para nakain yata ng ano, Yan, ito pa. Ay, mga tanim natin, ano. Doon sa kabilang gilid, meron ding tanim doon mga ka-Onyx, no. Hindi ko lang alam kung nabuhay yung mga yon. So parang ito yung iba. Ito hindi siya buhay. Yan po buhay. Patay. Patay. Ito patay din, oh. Patay. Tataniman na lang namin. Pero ito namatay to pero may sumibol ulit sa ilalim niya. Ayan, oh. Patay itong pinakananay niya pero sumibol yung sa kabilaan. Ito baka may sumibol din dyan tayo, ano. Yan. Yun. May sumibol din dyan. Ito, oh. Nawanan ko ang mga puno nito eh. Yan.
Hindi ka lang ko ang puno. Oh. Papakita lang namin sa inyo yung ilog dito. Saan ba tayo pwede dumaan dito? So dito yung magandang sinasabi ko sa inyo, tataniman natin ang nyog dito sa tabing ilog. And then maglalagay tayo ng mga cottages para pwedeng tambayan, magtambay dito. Siyempre, lilinisin natin lahat to para malinis siyang tignan at masarap siyang puntahan. Yan. Ito mga ka-onyx, oh. Punta na tayo. Yan. Malago lang ang mga damo dito, ano, dahil hindi pa naglilinis. Yan. Ito yung mga yung ilog mga ka-onyx, oh. Yan. Actually, pwede rin mga well dito eh. Ito, huwag lang matibag to, no? Baka sumay! Yay! Baka sumama tayo dyan sa ilog. So yan yung ilog mga ka-onyx, no? Tapos tanaw yun mga ka-onyx, oh. Tanaw yung mga bahay doon, palayan doon. Pero itong parang isla na to, parang hindi ko alam kung kasama pa rin yan, no, sa na-acquire natin. Kasi may sukat yan eh. So ang lawak ng ilog dito. Sa tingin nyo tayo, may isda ba rito? Meron yan. Merong mga isda. Oo, isda dyan. Pero kung mga ngawil, nakakahuli. May mahuhuli din dyan. Malalaki kaya mga isda Maliit. rito? May malaki, may maliit. May malaki, may maliit. Anong mga mahuhuli dyan? Ay, mga biya. Biya. Oh, may biya dito? Yung dinadaing na biya? Hindi. Ibang biya yun, yung mapuputing ko. Okay. Hito, meron? Ay, meron dyan. Hito, yun ang masarap. Dalag. Dalag. Ayun ang maganda. Minsan pala yayain natin dito si Jericho Rosales, no? Si Dudong, si Lawrence ng Occidental Mindoro para mga will dito. Ang lapad eh. Bukod dito mga ka-onyx, merong tayong parang sapa-sapa doon sa bandang unahan na marami din sila nakukuha, no? ng mga isda. Ano ba mga nakukuha doon tayo? Yung May sapa-sapa dalag, doon? may ito. Ano pa? Plapla. Plapla. Yun. So actually mga ka-onyx doon sa... May sawa. Yun, may sawa pa raw. Meron doon parang May bayawak. bayaw. Sari-sari yung makikita natin dito mga ka-onyx, no. Gaya nung nasabi ko nga kanina, sabi ni tatay maraming nahuhuli doon, no, sa ating banda ron, sa may unahan lang. Merong parang sapa-sapa na tawag doon. Na parang medyo malalim hanggang tuhod at maraming mga isda rin. At maraming mga water lilies. So siguro saka na natin i-develop yun, pero nanguhuli doon yung mga kapitbahay natin sa ngayon, may mga nakukuha sila mga isda ron. Pero later on, di-develop natin siya kung paano pa yung mailalagay natin mga isda. Mamaya papakita namin sa inyo. Okay, bago natin ikwento mga ka-onyx, no, tanungin lang natin si tatay. Alam nyo ba kung ilang taon na si tatay Jaime? Ilang taon na kayo, tay? 74. 74? Kita nyo yan mga ka-onyx, 74 na pala si tatay Jaime, pero ang lakas pa. January 28, 1950. Yon, January 28, 1950. So 74 siya yung tumulong sa atin dyan, no, na magtanim ng mga saging. Kaya kahati natin siya pagka namunga yung mga saging na yan. Sako pa yung ano na yun tayo, no? Kawayan. Kawayan na yan, no? Pati yon. Para sakop din. Yun nga ang sabi nila eh. Pati daw doon eh. Sakop din na wari yun. Pati ito nakain na lang, eh, no? Ayan mga ka-onyx, no? Nag-harvest muna kami ni tatay ng pako bago kami pumunta doon sa magbubungkal ng lupa natin. Maghahanap kami ng mas malaki yung talim para makapagbungkal ng lupa. So nag-harvest muna tayo bago tayo bumalik doon sa kalsada, sa tricycle natin. Kasi ang daming pako dito, no, fresh na fresh. Ano sabi mo, tay? Lanta na ang pako. Yun. Lanta na raw ang pako doon sa palengke, samantalang dito sa farm, no? Sariwa. Sariwa, libre pa. Magkano ba yung pako sa palengke, tay? Meron 50, 40, 50, 40? meron 25. 25? Nako, ang mahal pala dun mga ka-onyx, no? Samantalang dito, libre lang. Libre lang natin na kukunin yung pako na to. May mga pako na tayo. Healthy pa to. Ayan, no? Diba? Sana walang sawa rito, ah. Kaya mga ka-onyx, mga pako, ano? Okay. Tamo naman yung mga pako natin na yan. Ito pa, oh. Yan. So, may enjoy natin tong pako na to, no? Pwedeng insalada, ginataang pako, masarap din. Yan, mga ka-onyx, no?
Ito na yung harvest namin ni tatay na pako. Yan. Anong pang sahog natin dito, tay? Hipon. Hipon, no? Ginataang hipon ba to na may Oo, pako? kit ng hipon. Wow. Masarap yan. Sarap nun. Actually, natitikman ko to mga ka-onyx na pag ginataan to, napakasarap niya. Tapos hipon daw ang panlahok. Pero minsan, insalada, no? Yung kinain namin ni Kainag sa Victoria, insalada yun na merong suka. Ang sarap din niya, no? May paminta yun. Yun, may paminta, may actually meron pang maalat na itlog, no? Napakasarap. So, sariwa, libre. So, matitikman natin yung harvest natin, no? Dito sa Mick Organic Farm. Okay. Let's go. Puntahan na natin mga ka-onyx yung sinasabi ko sa inyo doon. Actually hanggang doon pa yan mga ka-onyx, no? May nyug pa. May ilang nyug pa na nasasakupan nito. Kaya lang hindi na tayo makapunta ron dahil medyo basa na siya, no? Basa na yung medyo matubig na doon. Ayan. So narito na kami mga ka-onyx, no? Sa sinasabi ko sa inyong sapa-sapa na maraming nahuhuli sila tatay na isda, sawa, sari-sari, ano tayo, may mga sawa. May sawa dyan. Yan. Iyan yun mga ka-onyx, kita nyo ba? Sorry, ang panturo ko yung pakuna. Yan o. Yan. So maraming nahuhuli dyan ng mga hito, plapla, tilapia at sawa, meron din. At iba-ibang klaseng isda pa. So sakop pa rin yan ng lupa na to tayo, no? Sakop pa rin yan nito, no? Yan, sakop pa rin yan nito. So pwede natin i-develop yan, palakihin, gawing fish pond. At hulugan ng mga talagang iba-ibang klase pang isda. O kaya pagagandahin na lang, pwede na yan mga ka-onyx, no? Okay? Next time, no, may explore natin, madi-develop natin ng gusto itong di ba may daan dito tayo, diretso? Ayan mga ka-onyx, no, yan yung kabuuan ng farm sinasabi ko sa inyo. Yan. So tapos na tayo, pabalik na tayo, may mga ayusin lang kami ni Tatay Jaime. At bago tayo pupunta sa isang organic farm din para may matutunan pa tayo doon. Let's saka tayo babalik sa bahay natin sa Kanubing. Okay, yung mga harvest natin, syempre gugulay natin to fresh na fresh. So maraming salamat sa iyo tay, no? Sige. Tay Jaime, no? Taga dito po siya, no? Diyan lang yung kanyang bahay. So kaibigan natin yan. Taga So Santa Rita. tumutulong sa atin. Taga Santa Rita rin siya dito sa Calapan City. Okay, maraming salamat mga ka-onyx. Sana ay may natutunan kayo at nag-enjoy sa video ito. So kung meron kayong comments, no, kung ano yung mga dapat nating alagaan na mga hayop itanim, no, mag-comments lang kayo, no, magbigay kayo ng suggestion para mas ma-develop natin itong lugar na to. Actually fish pond pwede dito, oh, yan. Saka doon sa nasabi ko sa inyo sa mga gilid-gilid doon, pwede siya. Okay, hanggang sa muli. Good day and good vibes sa inyo lahat.